Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So for this video guys, gre-review na naman tayo ng router na pwede sa ating packed wifi kay ZTE F50 5G. So may TP-Link tayo na A750. So yan guys, makikita nyo na supported na siya ng 2.4 GHz and 5 GHz. Napakaganda. May 5 volts at 2 ampere yung power niya. So good na to sa hanap ng router na affordable, hindi gaano kamahalan at pwede mong dalhin kahit saan. So power bank ka lang. So punta tayo ng Google yan guys, makikita nyo na TLWR902AC version 4 na po ng TP-Link. So search na natin sa Google yung full specification ng router na yan. Yan guys, goods na yan. Ay, set up na natin guys yung router para makita nyo kung paano. Lagyan natin yung power cord kay router. So, micro USB yan guys. Then, gumamit ako ng USB to Type-C from router to Wi-Fi. Kailangan yung USB natin guys, cable to Type-C is 3.0 version natin, 3.0. Napakabilis yung transfer rate. Huwag tayong gagamit ng mga ordinary cable kasi minsan hindi ma-detect ni router yung cable natin. So, mas okay yung 3.0. Makakahanap naman tayo online yan. Mas maganda. Kaya guys, yan na. Wait na lang natin yung ilaw, umilaw yung stable yung ilaw ni TP-Link. Then, si Wi-Fi, wait na lang natin din yung network. Then, titest natin yung ZTE na naka-connect tayo doon sa Wi-Fi niya. Then, titest din natin kay TP-Link kung gaano kabilis kung nakakonect tayo sa Wi-Fi ni TP-Link. So, yan guys, ko-compare natin kung goods na siya. Wait na lang natin mag-stable. Yan, punta tayo kay ZTE, connect na natin, then test na natin. Yan guys, upon testing, makikita nyo naman sa screen. Mabilis talaga pag direct tayo kay ZTE, Ang cons lang talaga yan guys, umiinit lang talaga siya. Kaya kailangan natin ng mini fan para sa minimize yung heat ay ZTE packet Wi-Fi. Then wait na lang natin yung uploads. Nakakuha tayo ng 73 Mbps. At makikita nyo naman guys, kukunin ko na naman sa TP-Link. Then na tayo sa TP-Link para ma-set up na natin. So can connect pa nga. So turn up again. Yan guys, connected na tayo. So makikita nyo nakakonect yan kay TP-Link. So yung speed nya, mapapansin mo yung difference kay ZTE. Okay na lang humusga guys kung okay ba sa inyo yung router na yan. So yan guys, nakakuha siya ng 106 Mbps. Then wait na lang natin yung upload speed is 51.51. So, goods na yan guys. Second time ulit. Pag sa akin guys, kung hindi mo na rin kailangan ng 2.4 GHz, 5 GHz lang, is mas goods na lang nakakonek ka sa Wi-Fi. Pero kung ibang cellphone kasi hindi supported yung 5 GHz, ay mas okay itong naka-router ka na, naka-dual band ka na. So, goods na to. Kung may mga bisita ka man, nako-connect at hindi supported yung 5 GHz, is okay na okay. So, nakadepende na yan sa inyo guys. Pero sa akin, suggested ko is yung mas maganda naka-Wi-Fi ka na lang, mas mabilis yung speed niya. So, punta na tayo sa homepage ni TP-Link. Then, yan. Login lang natin yung password. Then, pagpunta natin ng status, punta tayo ng set up din sa operation mode. Yung guys, operation mode 3G, 4G, napaka-importante yan guys. Yung 2.4 and 5G, bahala na kayo maglagay ng passwords, settings na gusto nyo dyan, hindi na magbago yan guys. Basta importante doon sa network nya is naka 3G and 4G. So okay na yan guys. Then punta na naman tayo kay ZTE, sa homepage ni ZTE. Lagyan tayo ng password, lagay tayo. Then makikita nyo, yan guys, okay na okay. So off ko muna yung Wi-Fi para yan kagandahan pag may router ka, pwede mo off yung Wi-Fi, minimize yung heat
Then yan, nakakonect pa rin siya, pero different IP address lang na pwede natin gamitin yung CTE kahit TP-Link kahit nakakonect yun. Then, punta tayo ng CTE ulit. Tapos, lagyan natin yung password. Ito guys, napaka-importante kasi ito, makikita mo 5G Smart. Then, punta tayo sa Advanced, Others, then Network Information. Kahit naka 5G yung Smart guys, na signal, makikita mo naka 4G siya connected. So, dapat ang promo natin dyan is yung 5G only din sa 4G. So, non-5G device only din tayo. Huwag tayo magre-register ng 5G kasi mas mauunang maubos yung gig natin kung only 5G tayo tapos may 12 gig tayo sa non-5G device. Yun ang mauubos guys at hindi na natin magagamit yung 5G. Marunong din si Smart, no? Kaya, thank you very much guys sa pag-suporta sa aking channel. Please subscribe.